Hello po, magandang araw. Ang ating pong tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa sariling pananampalataya sa Diyos. As you can see po, meron tayong tatlong regalo dito sa screen. Ito pong tatlong regalo na ito ay sumisimbolo sa magandang pag-uugali. Alam niyo po ba na kahit gaano pa kasama ang isang tao, meron pa rin po siyang tinataglay na magandang pag-uugali na naiiba sa lahat. Maituturing po ba natin na magandang isang regalo ang mga ugali ng bawat isa? Opo, maituturing po natin silang magandang regalo dahil po sa dinarami-rami ng tao dito sa ating daigdig, meron po tayong kanya-kanyang natatanging pag-uugali, which is maganda naman po. Dahil yung itong ugali na tinataglay natin is makakatulong sa ibang tao, hindi lang para sa atin, kung hindi para din sa ating kapwa. Mamaya po ay itatalakayin natin yung mga magagandang ugali na makatutulong sa ibang tao. Palataya sa Diyos. Ang taong nananalig sa Diyos ay nagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa. Alam niyo po ba na kapag ang isang tao ay naniniwala sa Panginoon, mas lumalawak po yung kanyang pangunawa. Ibig sabihin po nito, mas madali po sa atin makipagkapwa-tao sapagkat alam natin kung paano sila itatrato ng tama. Alam natin yung pinakaiba ng dapat gawin sa hindi dapat gawin. Kaya po, nagiging madali ng pagbibigay ng pangunawa at pagmamahal sa kapwa kung may pananalig sa Diyos. Narito ang mga ilang indikasyon na nagpapakita ng maunlad na espiritualidad ng isang tao. Number 1, pagkakaroon ng positibong pananaw. Ang isang taong may positibong pananaw ay umaasa na ang lahat ng mga bagay at mangyayari ay magiging maayos at mabuti. Isa po itong magandang katangian ng isang tao, being positive. For example po, si teacher, nagbigay ng activity na kailangan mong humarap sa buong klase. Kailangan po isipin mo na kaya mong gawin. Kasi kung puro negative ang iisipin mo, matatakot ka na, kakabahan ka na. Hindi ka na makakaharap sa inyong klase. So what will happen next? Hindi ka makakagawa ng activity. Ito ay bunga ng pagkakaroon niya ng pananampalataya at tiwala sa Diyos na siyang aagapay sa Kanya. Kung tayo ay naniniwala sa Diyos, iisipin po natin na lahat ay kaya nating gawin. Number 2, pagkakaroon ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng pag-asa ay bunga ng ating pananalig sa Diyos. Diba may time sa buhay natin na parang ayaw na natin, parang gusto na nating sumuko. Pinanghihinaan tayo ng loob. So, ano gagawin natin? Kapag tayo ay naniniwala sa kakayahan ng Diyos, siya yung gagawin nating sandigan, magkakaroon po ulit tayo ng pag-asa. Binibigyan niya tayo ng lakas na loob na gawin pa yung best natin para malagpasan man natin kung ano man yung situation na kinalalagyan natin kung bakit nawawalan tayo ng pag-asa, di po ba? Kapag naniniwala tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pag-asa, di po ba? Ito rin ay nagbibigay ng lakas sa atin upang harapin ang kinabukasan ng may pananalig sa Diyos. Ibig sabihin po nun, kada gigising tayo araw-araw, naiisip natin na kahit ano man yung pagdaanan natin problema, lagi pa rin may pag-asa basta maniniwala tayo sa ating Panginoon. Sa gayon, may positibong pananaw tayo sa bawat sitwasyon o bagay na dumarating sa atin dahil naniniwala tayo na may Diyos na nakaagapay o tutulong sa atin. Tulad nga po nung sinabi ko nung mga nakaraang lesson natin na kahit hindi natin kasama yung Panginoon dito, pero nararamdaman natin na nakagabay siya sa atin. Sana po ay naintindihan ninyo ang ating topic ngayong araw na tungkol sa sariling pananampalataya sa Diyos. Ito ay hindi lamang po para sa sarili natin, kung hindi para rin po sa ating kapwa. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi lamang po para pansarili, kung hindi para rin po encourage or i-motivate yung ibang tao. Kumbaga tayo ay magsisilbing daan upang ikalat na dapat maniwala tayo sa Panginoon at siya ang gawin nating sandigan upang tayo ay maging malakas sa anumang haharapin natin sa ating buhay.